Lolo Pedro, hindi pa po ba tayo magpapahinga? Ang sakit-sakit na po kasi ng mga paa ko. Kanina pa po tayo naglalakad eh. May nakikita ka ba na pwede natin pagpahingahan, Tino? Nakita mo na walang kabahayan o kahit na mga puno dito sa nilalakaran natin. Kunting tiis na lang at sigurado ko na may baryo na tayong makikita. Pero Lolo, halos 3 oras na po tayo naglalakad eh. Bumalik na lang po kaya tayo sa Santa Ana. Itayo na po natin ulit yung kubo natin doon. Ampo, hindi na tayong pwedeng bumalik sa Santa Ana. Galit ang mga tao sa atin. Kung napapagod ka talaga, ay ako na lang muna ang magtutulak nitong kariton. Wala nang nagawa ang 11 taong gulang na si Tino kung hindi ang magpatuloy sa paglalakad sa napakahabang daan na yon. Sa kabila ng sinabi ni Lolo Pedro na ito na ang magtutulak ng kariton, ay tinulungan pa rin ito ni Tino. Nakalagay sa kariton ang isang sako ng asin, isang bag na puno ng iba't ibang mutya at konting damit na naisalba nila bago sila napilitang umalis sa Santa Ana. Parang wala nang katapusan ang daan na tinatahak nila. Tuwing titingin si Tino sa harapan, pakiramdam niya ay pareho pa rin ang tanawin, isang tuwid na kalsada na napapaligiran ng tuyong damo. Nagugutom ka na ba, Apo? Opo, Lolo Pedro, medyo po. Kaninang umaga pa po kasi yung huling kain ko eh. Inihinto ni Lolo Pedro ang kariton sa gilid ng daan at anito ay magpapahinga muna sila kahit saglit lang. Mula sa lumang bag na nakasabit sa balikat ng matanda ay inilabas nito ang isang plastik na may lamang 4 na tinapay. Kinuha nito ang isa at inabot kay Tino. O sige, kumain ka na muna, Apo. Pagkatapos mo ay maglalakad ulit tayo. Salamat po, Lolo. Eh kayo po, hindi po ba kayo kakain? Hindi na. 3 na lang ang tinapay na meron tayo. Kailangan nating magtipid at hindi natin alam kung kailan ulit tayo magkakaroon ng pambili ng pagkain. Pero Lolo, kagabi pa po kayo huling kumain ah. Alam ko pong gutom na rin po kayo. Sige lang, Apo. Busog pa ako. Marunong ka pa sa tiyan ko. Ikaw talagang bata ka. Lolo naman, alam ko pong hindi totoo yun. Tignan niyo nga po't namumutla na po kayo sa gutom. Napakamot ng ulo si Lolo Pedro. Hindi ito umimik, pero hindi rin ito tumingin kay Tino. Naisip ni Tino na hindi na talaga babawasan ng lolo niya ang tinapay na nasa bag nito, kaya hinati na niya sa gitna ang tinapay at inabot ang kalahati kay Lolo Tino. O sige po Lolo, hati na lang po tayo dito para parehas po tayo may laman ng tiyan. Ay nako, ang tigas talaga ng ulo mong bata ka. Sinabi nang hindi nga ako nagugutom. Kanina po ba ako magmamano ng katigasan ng ulo, kundi sa inyo po Lolo? Natatawang napailing si Lolo Pedro at kinuha na nito ang kalahati ng tinapay at sinimulan yung kainin. Kahit papano ay nakampante na si Tino dahil kinain na yon ng kanyang lolo. Tumitig si Tino sa malayo matapos kagatin ang kanyang tinapay. Maya-maya pa ay tumingin siya kay Lolo Pedro na nasa malayo rin ang tingin. Nakita niya ang pagod sa mukha nito. Sa mura niyang edad ay naiintindihan na niya kung gaano kahirap at kabigat ang sitwasyon nila. Lolo, wala na po ba talagang pag-asa na makabalik po tayo sa Santa Ana? Makiusap po kaya ulit tayo sa kanila, saka kay Kapitan. Sinubukan na natin makiusap sa kanila, Apo. Humingi na tayo ng tawad, pero desidido silang paalisin talaga tayo. Wala na tayong magagawa sa bagay na yon. Tanggapin na lang natin na hindi na tayo makakabalik pa ng Santa Ana. Pero Lolo, hindi naman po natin ginustong mangyari yun ah. Bumuntong hininga si Lolo Pedro at tumango. Alam ko, Apo, pero hindi mo rin naman sila masisisi. Sa kubo natin nagsimula ang sunog. Ang daming bahay ang nadamay. Ang daming nawalan ng tirahan. Hindi man natin ginusto na magkasunog,
Pero hindi na natin mababago ang isip ng mga tao. Mas marami ang gusto tayong umalis kaysa sa nais tayong manatili roon. Ano po ngayon ang gagawin natin, Lolo? Wala tayong ibang magagawa, Apo, kundi magpatuloy sa ating paglalakad at paghahanap ng bayan o baryo kung saan tayo makakapagsimulang muli. Pero Lolo, saan po tayo pupunta? Hindi ko pa alam, Apo. Pero naniniwala akong may dahilan kung bakit nangyayari ito sa atin. Baka nasa ibang lugar talaga ang swerte natin, Apo. Tahimik na tumango si Tino. Hindi pa rin niya lubusang matanggap na wala na silang babalikan. Masakit para sa kanyang umalis sa Santa Ana dahil doon siya pinanganak at doon din siya nagkaroon ng mga kaibigan. Patapos nilang ubusin ang kanilang tinapay, ay uminom muna sila ng tubig mula sa bote na baon nila. Hindi nagtagal ay magkatulong ng itinulak ni Tino at Lolo Pedro ang kariton. Ilang oras pa ang lumipas at patuloy pa rin sa paglalakad ang maglolo. Inakala ni Tino na aabuti na sila ng dilim sa paglalakad, pero nagliwanag ang mukha niya nang unti-unti nilang nakita ang kabahayan na nasa kanilang unahan. Halos mapalundag si Tino sa labis na kasiyahan. Nasabik siya sa posibilidad na makakahanap na sila ng masisilungan matapos ang isang buong araw ng paglalakad sa ilalim ng tirik na araw. Lolo! Lolo! May mga bahay po doon sa unahan! O, diba? Hindi ba't sabi ko naman sa'yo, Apo? Makakakita rin tayo ng baryo bago sumapit ang dilim. Tara na po, Lolo! Baka may mabuting tao puro na tumulong sa atin. Sana po, meron pong magpatuloy sa atin. Inilisan nila ang kanilang paglalakad at halos tumatakbo na si Tino habang tinutulak ang kariton. Nasa isip niya ang imahe ng isang mainit na pagkain, isang kubong matutuluyan at kahit paano, isang lugar kung saan makakapagpahinga sila nang hindi nangangamba. Ngunit nang makarating sila sa baryo, unti-unting napawi ang kasabikan ni Tino. Tahimik ang lugar, walang ingay na mga batang naglalaro at walang ingay na mga hayop sa bakuran. Ang karamihan ng bahay ay nakasarado ang bintana at pinto na tila walang tao sa loob. Sa gilid ng kalsada, may iilan namang nakatayo, mga matatandang lalaki, ilang kababaihan at isang binatilyo. At lahat ay nakatingin kay Tino at Lolo Pedro. Ngunit hindi yun ang klaseng tingin na bumabati sa mga bisita. Matatalim ang kanilang mga mata, puno ng pagsusuri at pag-aalinlangan. Biglang may kilabot na gumapang sa buong katawan ni Tino. Napalunok siya bago dahan-dahang tumingin kay Lolo Pedro. Lolo, parang ayaw po nila sa atin ah. Ang sama po ng tingin nila. Parang kakainin po nila tayo ng buhay. Huwag mo na lang silang pansinin, Apo. Huwag mo lang tignan. Maghanap na lang tayo ng masisilungan o kahit mapagpapalipasan lamang na magdamag. Tumango si Tino, ngunit hindi niya magawang iwaglit ang bigat ng mga matang nakatutok sa kanila. May kung anong hindi tama sa baryong yun. Patuloy nilang tinulak ang kanilang kariton. Ang mga gulong nito'y lumilikha ng mahihinang tunog sa lupa. Sa bawat hakbang nila, ramdam ni Tino ang malamig na pagtanggap ng lugar na yon sa kanila at ang hindi maipaliwanag na kaba sa kanyang dibdib. Nakarating sila Tino sa dulong bahagi ng baryo na yon kung saan walang kabahayan. Maraming mga puno at doon nila natagpuan ang isang lugar kung saan sila maaaring magpalipas ng gabi. Isang malaki at mayabong na puno ang napili nilang pansamantala nilang sisilungan. Maingat nilang inilagay ang kanilang kariton sa ilalim ng puno. Inayos ni Lolo Pedro ang ilang gamit, habang si Tino naman, pagod na napaupo sa damuhan. Sa wakas, makakapagpahinga na po tayo, Lolo Pedro. Kaya nga, Apo. Buti na lang at nakita natin tong lugar na to bago tuluyang dumilim. Okay na rin po siguro dito muna tayo, Lolo. Saka mukhang ligtas naman po ang lugar na to eh. Mas gusto ko po rito kaysa dun po sa may mga tao na masama po ang tingin sa atin.
Di ko po talaga makalimutan yung tingin nila sa atin, Lolo. Normal lang naman siguro yon. Kasi bago tayo sa mga mata nila. Pinagpag ni Tino ang alikabok sa kanyang mga binti at tumingin sa paligid. Tahimik ang lugar. Mas malamig ang hangin doon dahil sa dami ng puno. Lolo, bukas po ba maghahanap na po tayo ng matutuluyan natin? Oo, Apo. Baka may mabuting loob na tumanggap sa atin. O di kaya naman may trabaho ako maaaring pasukan. Lolo, pwede rin po nating ibenta ang asin at mutya na dala natin, gaya po ng ginagawa natin nun sa Santa Ana. Aba, magandang ideya yan, Apo. Baka may mga nangangailangan ng mutya sa baryong ito, lalong-lalo na ang asin. Pwede nating ipagpatuloy sa lugar na ito ang pagtitinda natin ng asin at ng mga mutya. Tumango si Tino, ngunit sa kabila ng kanilang mga plano ay patuloy siyang kinabahan. Mula nang dumating sila sa baryong yon, ay hindi niya maalis ang pakiramdam na may mali. Tahimik na tahimik ang paligid. Hindi yun ordinaryong katahimikan, kundi isang uri ng katahimikang tila nagbabadya ng kung anong hindi magandang mangyayari. Nang lumalim na ang gabi, ay mas lalong lumamig ang paligid. Ang malamig na simoy ng hangin ay dumadampi sa balat ni Tino. Kaya naman, mas lalo siyang napalapit sa maliit na apoy na ginawa ni Lolo Pedro kanina. Kumuha si Lolo Pedro kanina ng mga tuyong dahon at sanga at ang mga yon ang ginamit nito para makagawa ng apoy. Nagsilbi na rin yung liwanag sa napakadilim nilang paligid. Tinignan ni Tino ang apoy na sumasayaw sa hangin habang nakayakap siya sa kanyang tuhod. Lolo, alam niyo po, meron po akong pangarap sa buhay. Aba, ano naman yung pangarap mo, Apo? Sabihin mo nga at nang malaman ko. Gusto ko po magkaroon ng sariling bahay balang araw, yung hindi na po madaling masunog. Tapos, gusto ko po maging doktor kasi malaki po ang sahod nun, di ba? Pero alam ko po, hanggang pangarap na lang po ang lahat ng yon. Kasi wala naman po tayong pera para makapag-aral ako eh. Nako, Tino, huwag kang magsasalita ng ganyan. Basta masipag at masikap ka sa buhay, darating at darating ang araw. Matutupad mo rin ang mga pangarap mo. Huwag mong hayaang limitahan ka ng sitwasyon natin ngayon. Napabuntong hininga si Tino at tapos ay tumingin siya sa kanyang lolo. Lolo, nagsisisi po ba kayo na ako po ang naging apo nyo? Eh kasi po, kung hindi ko po sana nakalimutang patayin yung kandila bago tayo matulog, ay hindi po masusunog ang kubo natin. Eh di sana po, naroon pa rin po tayo hanggang ngayon dun po sa Santa Ana. Ikaw? Pagsisisihan ko? Aba, Tino, kung may isang bagay akong ipinagpapasalamat sa buhay ko, ay ikaw yon. Eh, ikaw ba? Nagsisisi ka ba na ako naging lolo mo? Lolo, kahit po mamatay ako at mabuhay po ulit, kayo pa rin po ang pipiliin ko maging lolo. Kasi po, mula nang mawala si na mama at papa, kayo na po naging magulang ko. Napangiti si Lolo Pedro pero may lungkot sa mga mata nito. Sandali itong hindi nakapagsalita at maya-maya pa ay tinapik siya sa likod. O sige na, sige na. Kung inaantok ka na, matulog ka na. Tama na muna itong kwentuhan natin at baka magkaiyakan pa tayong dalawa. Napangiti si Tino tapos ay tumango. Humiga siya sa kumot na inilatag nila sa damuhan at ipinikit na ang mga mata. Ngunit habang nakahiga siya, ay hindi niya maiwasang maisip na talagang may kung anong mali sa paligid, na parang may mga matang nakamasid sa kanila sa dilim. Hindi nagtagal ay tuluyan nang nakatulog si Tino dahil sa labis na pagod sa maghapong paglalakad. Inakala niyang makakatulog na siya na mahimbing, ngunit nang humiga si Lolo Pedro sa tabi niya, ay naalimpungatan siya. Otomatiko siyang napabangon sa paligid. Napalunok si Tino habang pinakikiramdaman ang paligid. Napansin niyang kahit ang ihip ng hangin
ay tila humina. Wala siyang marinig na ingay ng kuliglig o huni ng ibong panggabi. Hindi nagtagal ay may narinig siyang kaluskos. Mula yon sa may gawing masukal na bahagi ng kakahuyan, hindi kalayuan sa kanila. Nanlamig ang kanyang batok at mabilis na lumingon kay Lolo Pedro na noon ay nakatitig din sa pinagmulan ng tunog. Nagkatinginan silang maglolo. Lolo, ano po yung ingay na yun? Baka hayop lang yun. Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano at matatakot ka lang, iho. Baka po may ahas po dito, Lolo Pedro. Baka matuklaw po tayo. Huwag kang mag-alala, Tino. Dito ka lang. Titignan ko lang kung ligtas ba talaga rito. Agad na napahawak si Tino sa braso ng matanda. Huwag na po, Lolo. Baka kung ano po mangyari sa inyo kapag lumayo kayo eh. Walang mangyayari sa akin masama, Apo. Sandali lang ako. Babalik din kagad ako dito. Pagkasabi nun ni Lolo Pedro, ay kinuha nito ang itak at dahan-dahang lumayo sa kanilang kinaroroonan. Naiwan si Tino na nakaupo sa kanilang latag. Nang mawala sa kanyang paningin sa Lolo Pedro, ay mas lalo niyang naramdaman ang takot. Patuloy pa rin ang kaluskos sa kung saan. Ipinikit ni Tino ang kanyang mga mata at nagsimulang manginig ang kanyang katawan. Panay ang dasal niya na sana ay sumikat na ang araw kahit alam niyang matagal pa bago mangyari yon. Habang mag-isa si Tino sa ilalim ng puno, ay lalong lumakas ang pakiramdam niyang may palapit sa kanya. Para bang may kung anong presensya sa paligid na nagpapabigat sa kanyang dibdib. Napalunok siya at mabilis na napatingin sa direksyong pinuntahan ni Lolo Pedro. Lolo Pedro? Lolo Pedro? Nasaan ka na po? Lolo Pedro! Malakas na sumigaw si Tino pero wala siyang nakuwang sagot mula sa lolo niya. Nanatiling tahimik ang paligid. Mas lalong bumilis ang tibok ng puso ni Tino. Hindi maaaring hindi siya narinig ni Lolo Pedro. Bigla siyang nagkaroon ng hinala na baka may masamang nangyari na sa kanyang lolo. Hindi na siya nagdalawang isip. Tumayo siya at sinundan ang dinaanan ng kanyang lolo. Marahan siyang naglakad habang nakikiramdam sa paligid. Lolo? Lolo Pedro, nasan ka? Ayos ka lang ba, Lolo? Patuloy na naglakad si Tino hanggang sa marating niya ang mas masukal na bahagi ng kakahuyan. Bigla siyang napatigil nang makarinig siya ng isang tunog na parang yabag ng isang taong papalapit. Hanggang sa bigla na lang may sumulpot sa harapan niya. Isang matangkad na lalaki na may malaking katawan. Meron yung makapal na bigote at balbas. Magulo ang buhok na parang hindi nagsuklay ng matagal. May hawak itong itak at matalim ang mga mata nito. Dahil sa gulat at takot, ay kumawala ang malakas na sigaw sa lalamunan ni Tino. Napaatras siya ng mabilis at natapilok. Malakas na bumagsak sa lupa ang pang-upo ni Tino. Nanlalaki ang mga mata niya habang nakatingin sa hindi kilalang lalaki. Hindi nagtagal ay dumating si Lolo Pedro. Agad nitong hinarap ang lalaki habang hawak nito ang kanyang itak. Sino ka? Anong ginagawa mo sa apo ko? Ako ang dapat magtanong niyan. Sino kayo? Anong ginagawa niyo rito? Hindi namin kailangan sagutin ang tanong mo. Kung may binabala ka masama, mas mabuti pang umalis ka na. Kahit matanda na ako, ay kayang-kaya kitang labanan. Hindi ka sasantuin ng itak ko, damuho ka. Subukan mo lang. Ngumisi ang lalaki at kita sa mukha nito ang tila pagsusuri sa kanila. Ngayon ko lang nakita ang mukha niyo rito sa baryo Kalayo. Mukhang dayo kayo. Wala pa kayong alam tungkol sa lugar na ito at hindi kayo dapat nasa labas sa ganitong oras. Unti-unting tumayo si Tino. Lumapit siya kay Lolo Pedro habang nakatitig siya sa lalaki. Sa kabila ng brusko at nakakatakot nitong itsura, ay may kung anong nagsasabi sa kanya na hindi ito masamang tao. Habang nakatitig pa rin sina Tino at Lolo Pedro sa matangkad na lalaki, ay biglang pumailan lang sa paligid ang malalakas na pag-angil mula sa kung saan.
Malalim, mabangis, at hindi pangkaraniwan ang angin na yon. Napapitlag si Tino at mabilis na lumingon sa paligid. Hinawakan niya ang braso ng kanyang lolo habang ramdam niya ang panginginig ng kanyang sariling katawan. Lolo? Lolo, narinig niyo ba yun? Ano po yun? Baka kung anong hayop lang yon, Tino. Nagkakamali kayo. Hindi hayop yon. Kung mananatili kayo rito, baka bukas ng umaga ay matagpuan na lang kayo na malamig ng bangkay. Muling umalingaw-ngaw ang nakakatakot na pag-angil na parang mas malapit na sa kinaroroonan nila. Sige na, kailangan na nating umalis. Sumama na lang kayo sa akin. Doon muna kayo sa bahay ko magpalipas ng gabi. Bakit naman kami sasama sa'yo na hindi ka nga namin kilala? Kung gusto niyo pang mabuhay, sumama kayo sa akin. Pero kung gusto niyo mamatay, wala na ako magagawa pa. Sa bagay, ano nga bang pakialam ko sa inyong dalawa? Gayong hindi ko naman kayo kilala. Muling umalingaw-ngaw ang malalakas na pag-angil sa dilim. Napapikit si Tino at mahigpit na hinawakan ang braso ni Lolo Pedro. Lolo, sumama na po tayo sa kanya. Natatakot na po talaga ako dito eh. Baka po kung ano pa ang mangyari sa atin dito, Lolo. Napatingin sa kanya si Lolo Pedro habang bakas ang pag-aalinlangan sa mukha nito. Wala na tayong oras. Kung ayaw niyo sumama, bahala na kayo sa buhay niyo. Sasama na kami. Pero may mga gamit kami sa kariton at hindi namin pwedeng iwanan yon. Mabilis na lumingon ang lalaki sa paligid na parang inaalam muna nito kung palapit na ba sa kanila ang nilalang na pinanggagalingan ng pag-angil. Sige, pero bilisan niyo lang at hindi na talaga ligtas sa lugar na ito. Walang sinayang na sandali sina Tino at Lolo Pedro. Nagmamadali silang tumakbo pabalik sa kanilang kariton. Pagkarating doon ay agad nilang ibinalik sa kariton ang mga gamit nila. Nang matapos sila ay lumapit sa kanila ang lalaki at ito na mismo ang nagtulak ng kariton. Nang magsimulang tumakbo ang lalaki ay sumunod dito sina Tino at Lolo Pedro. Patuloy pa rin ang mga pag-angil sa hindi kalayuan. Kaya naman, pakiramdam ni Tino ay para siyang pinipiga ng takot. Ngunit pilit niyang kinakalma ang kanyang sarili. Sinabi niya sa sarili na hanggat kasama niya ang kanyang Lolo Pedro ay hindi siya maaaring panghinaan ng loob. Pakalipas ang ilang minuto, dumating sila sa isang malawak na bakuran. Sa gitna nun ay may isang kubo na may katamtamang laki. Sa kabila ng dilim ay nakita pa rin ni Tino na maayos naman ang pagkakagawa ng bahay. Bagamat lumang kahoy ang ginamit doon, ay mukhang matibay pa rin ang kubo. Agad na itinulak ng lalaki ang kariton sa gilid ng bahay. Kasunod nun ay binuksan nito ang pinto at tinignan sina Tino at Lolo Pedro. Pumasok na kayo! Bilisan niyo! Nagkatinginan pa sina Tino at Lolo Pedro bago tuluyang pumasok sa bahay ng lalaki. Pagpasok nila, agad na isinara ng lalaki ang pinto. Ikinandado nito ang pinto at nang humarap ito sa kanila ay isang malalim na paghinga ang pinakawalan nito. Napatingin si Tino sa nakasaradong pinto. Hindi niya alam pero pakiramdam niya anumang sandali ay merong papasok na kung anong nilalang sa pinto na yon. Napatingin din si Lolo Pedro sa lalaking nagligtas sa kanila. Ano ba talaga nasa labas at nasabi mong hindi doon ligtas? Bukas ng umaga na natin pag-usapan yan dahil mahabang kwento po. Mas mabuti pang magpahinga na muna tayo. Gamitin niyo ang kwartong yon. May banig at unan at kumot doon. Itinuro ng lalaki ang isang pinto sa may kanan ng kubo. Hindi na ito naghintay ng sagot mula sa kanila at pumasok na rin ito sa isa pang pinto na katabi ng kwartong itinuro nito. Nang naisarado ng lalaki ang pinto, nang pinasukan itong silid, ay nagkatinginan sina Tino at Lolo Pedro. Nang tumango si Lolo Pedro, ay sabay na silang naglakad patungo sa kwarto. Binuksan ni Tino ang pinto. Sa loob ay may banig na nakalatag sa sahig. Meron doong kumot at 2 unan. Sa isang sulok ay may maliit na aparador
at isang bintanang nakasarado. Bagamat maliit ang silid na yon, ay naramdaman ni Tino na mas ligtas sila doon kesa sa labas. Inaya na siya ni Lolo Pedro na humiga. Nang nakahiga na sila, ay tumagilid si Tino habang nakaharap sa kanyang lolo. Lolo Pedro, Bakit, Apo? ano po sa tingin nyo? Ligtas na po kaya talaga tayo sa bahay na to? Paano po kung may mangyaring masama sa ating dalawa? Makinig ka sa akin, Tino. Hanggang nabubuhay ako, hindi ako papayag na may mangyaring masama sa'yo. Paano po kung mamatay ka, Lolo? Mabilis na bumaling si Lolo Pedro kay Tino at napakunot ang noo nito. Ano ba pinagsasasabi mong bata ka? Gusto mo na ba ako mamatay, ha? Hindi naman po, Lolo. Paano nga lang po Huwag kang magsasalita ng ganyan. Hindi maganda yan, Apo. Sige na, matulog ka na. Hindi na nagsalita pa si Tino. Kinuha niya ang kumot at binalot niya ang sarili gamit yon sa kumot. Pilit niyang ipinikit ang kanyang mga mata at umasa siya na magagawa niyang makatulog sa kabila ng takot at kaba niya sa kanyang dibdib. Kinabukasan ng umaga, naramdaman ni Tino ang banayad na sikat ng araw na sumisilip sa siwang ng bintana. Nang dumilat siya, ay agad niyang nakita si Lolo Pedro na nakaupo sa paanan niya. Tahimik ito at parang hinihintay siyang magising. Kumalam ang tiyan ni Tino nang nalanghap niya ang amoy ng piniritong tinapa. Umupo na rin siya at humarap kay Lolo Pedro. Lolo, aboy tinapa. Nagugutom na po ako. Ako nga rin Medyo nahihilo na ako sa gutom. Gusto mo na ba lumabas? Tara na po, Lolo. Lumabas na po tayo. Apo, nahihiya ako maunang lumabas. Ako nga rin po, Lolo Sasabihin ko nga po sana sa inyo na kayo po ang maunang lumabas. Na maunang lumabas, Apo. Tapos susunod na lang ako sa'yo. Ayoko, Lolo. Ikaw na po mauna. Sige na po. Ikaw na, Apo. Biglang bumukas ang pinto at nakita nila na nakatayo sa pintuan ang lalaking nagpatuloy sa kanila sa bahay na yon. May hawak itong sandok. Ano na? Magsasayang pa ba kayo ng oras sa pagtuturoan kung sino ang unang lalabas sa inyong dalawa? Naghanda na ako ng almusal. Kumain na tayo. Sabay na napaubo sina Lolo Pedro at Tino. Sige. Susunod na kami. Salamat. Tumalikod na ang lalaki at bumalik sa kusina. Pinanlakihan ni Lolo Pedro ng mata si Tino at pigil na tumawa si Tino. Matapos yun ay lumabas na sila ng kwarto at dumulog na sila sa hapagkainan kung saan naroon na ang lalaki. Nasa harap nila ang mainit na kanin, pritong itlog, tinapa at umuusok na kape na nasa tasa. Kumakalam ang sikmura ni Tino kaya agad siyang kumuha ng pagkain. Mang, maraming salamat pala sa pagpapatuloy mo sa amin ng apo ko dito sa bahay mo. Pasensya ka na rin kung napag-isipan ka namin ng hindi maganda kagabi. Walang anuman po yun. Teka, ano nga po palang pangalan nyo? Pedro ang pangalan ko. Pwede mo kong tawaging Lolo Pedro. At ito naman ang apo ko na si Tino. Kinagagal ako po kayo makilala. Ako naman po si Arsenio. Teka lang, oo nga pala. Bakit nasa labas po kayo kagabi ng ganong oras? At saan kayo galing? Galing kami ng Santa Ana. Pinaalis kami ron ng mga tao matapos masunog ang kubo namin at madamay ang ibang mga bahay. Kaya kami sinisi. Kaya naman napilitan kaming umalis at maghanap ng bagong matitiran hanggang sa napadpad kami rito sa baryo nyo. Sa dami ba naman ang pwedeng puntahan? Bakit dito pa sa baryo kalayo? Ano pong ibig niyo sabihin, Kuya Arsenio? Ibinaling ni Arsenio ang tingin sa kawalan na parang nagdadalawang isip ito kung sasagutin ito ang tanong ng bata. Alam nyo kasi, ang baryo kalayo ay isinumpa ng isa matandang mangkukulam na aswang na nagngangalang Amparo. Kung sino man ang pumasok sa baryong ito, dayo man o taga rito,
ay hindi na maaaring lumabas pa. Kapag umalis sila ay mamamatay sila. At hindi lang yun, bahagi rin ng sumpa ni Amparo na ang ibang tao rito ay magiging aswang. Hindi ko alam kung ilan na naging aswang dito. Pero nagsimula ng sumpang yun ni Amparo. Dahil tuwing gabi ay maraming aswang ang gumagala rito. Nun, aalis na lang pala kami ng apo ko at maghahanap na ng ibang lugar na matitiran. Napailing si Arsenio at matalim na tumingin kay Lolo Pedro. Hindi ba kayo nakakaintindi? Kahit dayo lang kayo, kasali na rin kayo sa sumpa ni Amparo. Kaya nga hindi na dapat kayo pumasok sa baryo na to. Sa oras na umalis kayo rito, susundan kayo ng kamatayan, gaya ng iba pang taga rito na umalis sa baryong ito. Napalunok si Tino at natatakot na tumingin kay Lolo Pedro. Nanginginig ang kanyang kamay habang mahigpit na hinawakan ang braso ng kanyang lolo. Hindi niya maintindihan kung panaginip lang ba ang lahat ng ito o totoong nakulong na sila sa isang baryo na hindi sila makakalabas dahil mamamatay sila. Lolo, anong gagawin natin? Huwag kang magpapadala sa mga ganyang pananakot, Tino. Hindi ako naniniwala na may ganong uri ng sumpa na kayang gawin ng isang mangkukulam. Walang sino mang nilalang ang may kapangyarihang pigilan ng tao sa pag-alis sa isang lugar. Napangisi si Arsenio habang mabagal na umiiling. Kung ayaw niyong maniwala, bakit hindi niyo subukang umalis? Pero kapag may nangyari masama sa inyo, huwag niyong sasabihin na hindi ko kayo pinaalalahanan. Sa bagay, hindi niyo na rin naman yun masasabi kasi patay na kayo. Isang mahabang katahimikan ang bumalot sa kanilang tatlo. Pagkalipas ng ilang sandali, ay muling nagsalita si Lolo Pedro. Kung totoo man ang sumpang yan, bakit naman isinumpa ni Amparo ang baryo Kalayo? Gaano ba kalaki ang galit niya sa baryong ito para isumpa niya ng ganito katindi? Noon kasi, hindi ganito ang baryo Kalayo. Payapa ang buhay ng mga tao rito, hanggang sa nagsimula ang sunod-sunod na pag-atake ng mga aswang. Nung una, walang nakakaalam kung sino ang aswang dito. Pero kalaunan, natuklasan ng mga tao na si Amparo at ang kanyang anak na lalaki ang mga aswang. Sa galit at takot ng mga tao, sinunog nila ang kubo ng mag-ina. Namatay ang anak ni Amparo. Natupok ito sa apoy, habang si Amparo naman ay nakatakas. Isang gabi, bumalik si Amparo dito sa baryo Kalayo, at sa harap ng lahat ng tao ay dun niya isinigaw ang kanyang sumpa. Sinugatan niya pa nga ang sarili niyang pulso at ipinatak ang dugo niya sa lupa ng baryo upang tanda ng katuparan ng kanyang sumpa. Nanlaki ang mga mata ni Tino sa sinabi ni Arsenio. Nagtataasan ang balahibo niya sa braso at labis ang panlalamig ng buo niyang katawan. Kaya't simula noon, isa-isa na nagbago ang ibang tao rito. Naging aswang sila. At ang mga umalis dito sa baryo, nabalitaan na lang naming namatay sila sa hindi may paliwanag na dahilan. May ilang dayo na rin na napadpad dito at nang umalis sila, ganun din, nangamatay silang lahat. Napakuyom ang mga kamao ni Tino. Unti-unti niyang naramdaman ang bigat ng sitwasyong kinasadlakan nila ng kanyang lolo Pedro. Kung ganyan pala, Lolo, hindi na tayo makakaalis dito kahit kailan. Hindi natin dapat basta tanggapin ito, Tino. Lahat ng sumpa ay may paraan upang mabali. Arsenio, wala bang alam na pangontra sa sumpa ni Amparo ang mga tao rito? May paraan ba upang mawala ang sumpa ni Amparo? Meron, Lolo Pedro. Pero hindi yun madaling gawin. Anong paraan po yun, Kuya Arsenio? Kailangan patayin si Amparo. Pero mahirap gawin yun dahil magaling siyang magtago. Hanggang ngayon, hindi namin siya mahagilap. Pero may hinala kami na baka nasa gubat lang siya. Nagtatago siya ron habang masayang pinapanood ang nangyayari dito sa baryo Kalayo. Kaya ako nasa labas kagabi ay hinahanap ko siya. Kailangan ko mapatay si Amparo bago pa tuluyang maging aswang ang lahat ng tao dito sa baryo Kalayo. Dahil kapag nasaan yung aswang na mga tao rito, ay nagagawa silang kontrolin ni Amparo. Lalong lumakas ang kabog ng dibdib ni Tino. Parang gusto niyang takpan ang kanyang mga tenga at magkunwaring hindi niya narinig ang lahat ng yun. Habang si Lolo Pedro naman
ay hindi agad nakasagot. Makalipas ang ilang sandali, ay tumikhim si Lolo Pedro. Kung ganon, tutulong ako sa pagtugis mo kay Amparo. Kailangan matapos na ang sumpang ito sa Baryo Kalayo. Pero may kapalit ang tulong ko. Ano yun, Lolo? Hayaan mo kaming makituloy muna sa bahay mo. Wala kasi kaming matutuluyan ni Tino rito. Kailangan namin ng masisilungan. Walang problema kung dito kayo tutuloy sa bahay ko. Lalo na't mag-isa lang naman ako rito. Basta't masipag lang kayo magtanim, may makakain kayo. Hindi ko kayo bubuhay ng libre. Pero sa sinabi mo na tutulong ka sa pagtugis kay Amaro, duda ako sa bagay na yon. Matanda na po kayo, Lolo. Hindi biro makipaglaban sa aswang. Napatingin si Tino kay Lolo Pedro. Alam niyang may katotohanan ang sinabi ni Arsenio. Hindi na bata ang kanyang lolo at hindi na rin kasing lakas ng dati. Aba, minamaliit mo ba ako, Arsenio? Porkit matanda na ako, iniisip mo na hindi ko na kaya. Oo, inaamin ko na mahina na nga ang katawan ko. Pero hindi mo alam, may alam ako sa mga paggamit ng mutya. Ang tatay ko ay isang manunugis ng mga aswang noon. Bata pa lang ako, natuto na akong lumaban sa kanila. Hindi mo ko dapat minamaliit, Arsenio. Nagpalitan ng tingin sina Arsenio at Lolo Pedro. Tila sinusukat ni Arsenio kung nagsasabi nga ng totoo ang matanda. May dala po kami mga mutya. Binibenta po namin ang mga yon para maaari ring gamitin sa pakikipaglaban. May dala rin po kaming maraming asin na mabisang pantaboy sa mga aswang, Kuya Arsenio. Sige, kung gusto niyong tumulong, Lolo Pedro, hahayaan kita. Natahimik si Tino. Sa pagkakataon na yon, ay bigla niyang naisip ang panganib na susuungin ni Lolo Pedro. Alam niyang wala na siyang magagawa para pigilan pa ang kanyang lolo. Ngunit kung siya lang ang masusunod, ayaw na niyang makipaglaban pa ito sa mga aswang. Naisip niya na kung sakaling may mangyaring masama rito, ay hinding-hindi niya yon kakayanin. Matapos mag-almusal, ay niligpit na ni Arsenio ang pinagkainan nila at hinugasan ito yon sa batalan. Tumayo naman si Lolo Pedro at lumabas ng kubo. Agad itong sinundan ni Tino at nakita niya ang lolo niya sa tabi ng kariton habang hawak ang bag kung saan nakalagay ang mga mutyang ibinibenta nila. Nilapitan ni Tino ang kanyang lolo at kinausap. Lolo, sigurado na po ba kayo natutulong po kayo sa paghahanap at pagpatay kay Amparo? Wala na tayong ibang pagpipilian, Apo. Kailangan kong gawin ang bagay na yon para makaalis tayo rito. Pero hindi lang po si Amparo ang posibleng makalaban nyo, Lolo. Baka pati po ang mga tao na naging aswang na rin ay baka makaharap nyo po. Alam ko yun, Apo. Pero mukhang ito ang dahilan kung bakit tayo napadpad sa lugar na ito. Kailangan nila ng isang taong may kaalaman sa paggamit ng mga mutya para wakasan na ang sumpang nakabalot dito sa Baryo Kalayo. Umiling si Tino at mahigpit na hinawakan ang braso ng kanyang lolo. Lolo, parang awa nyo na po. Ipaubayan nyo na lang po kay Kuya Arsenio at sa iba pang mga kalalakihan ng bagay na yan. Apo, kung ang paraan lang para makaalis tayo sa lugar na ito ay ang patayin si Amparo ay gagawin ko. Pero kung hindi man tayo aalis dito, mas mabuti nang alisin ang sumpa sa baryong ito para mabuhay tayo dito ng mapayapa. Napalunok si Tino. Alam niyang matigas ang desisyon ng kanyang lolo, pero hindi niya maiwasang matakot. Hindi lang para sa sarili niya, kundi para sa buhay ng Lolo Pedro niya. Napatungo siya. Nakatikom ng mariin ang mga kamay niya habang iniisip ang sinabi ng kanyang lolo. Alam niyang mapanganib ang gagawin ni Lolo Pedro, pero mas lalong hindi niya matanggap na hindi siya makakatulong. Alam niya sa sarili niyang hindi siya mahina. Hindi na siya bata. Kung desidido na po talaga kayong patayin po si Amparo, tutulong po ako, Lolo. Ano ka mo? Anong ibig mo sabihin, Apo? Ang ibig ko pong sabihin, Lolo, sasama po ako sa paghahanap kay Amparo. Tutulong po ako sa pagtugi sa kanya. Kayo na pong lumaban sa mga aswang. Basta bigyan niyo lang po ako ng isa sa mga mutya niyo, Lolo. Hindi maaari, Tino.
Hindi ko ilalagay sa panganib ang buhay mo. Hindi mo alam kung gaano kadelikado ang haharapin namin. Hayaan mo na lang ang bagay na ito sa matatanda. Pero Lolo, Huwag mo nang ipilit ang gusto mo, Apo. Kahit na ano pang sabihin mo, hindi kita isasama at hindi mo ako mapapapayag. Ramdam ni Tino ang bigat sa tono ng kanyang lolo. Hindi na siya sumagot. Kahit pa gusto niyang ipaglaban ang desisyon niya. Alam niyang kahit na anong gawin niya, hindi basta-basta babaguhin ni Lolo Pedro ang isip nito. Pero sa loob-loob niya, hindi siya papayag na wala siyang gagawin. Tahimik siyang napatingin sa bag ng mutya na hawak ng kanyang lolo. Tumakbo sa utak niya na kung hindi papayag ang lolo niya na tulungan niya ito sa pagpatay kay Amparo, ay gagawa siya ng sarili niyang paraan. Makalipas ang ilang sandali, ay lumabas na ng bahay si Arsenio at kinausap ito ni Lolo Pedro na malayo kay Tino. Nasa ilalim ng isang puno ang dalawa, habang si Tino naman ay nakamasidlang. Curious ang bata sa kung anong pinag-uusapan ng mga yon, pero sigurado siya na tungkol yun sa plano kung paano mahahanap at mapapatay ang mangkukulam na si Amparo. Iginala ni Tino ang tingin sa paligid. Hindi pa rin siya makapaniwala na ang lugar na inakala niyang magiging bago nilang tahanan ay siya palang magiging kulungan nila at wala silang alam kung kailan sila makakaalis sa lugar na yon. Huminga si Tino ng malalim. Hindi naman nagtagal ay lumapit na sila Lolo Pedro at Arsenio sa kariton kung saan nila yon ipinarada. Mula sa kanyang pwesto ay dinig na dinig niya ang usapan ng dalawa. Kinuha ni Lolo Pedro ang bag ng mutya at ipinakita kay Arsenio ang laman ng mga yon. May mga mutya ko rito na pwede nating gamitin para mas lumakas tayo at magkaroon ng proteksyon sa mga aswang. Pero hindi garantisado ang proteksyon, lalo na't may mga aswang na malalakas at hindi tinatablan ng mutya. May ilan din na inilalagay sa bahay bilang proteksyon para hindi makapasok ang anumang aswang. Kung may mga mutya pala kayong dala, Lolo Pedro, pwede natin yung ipamahagi sa mga taga-baryo Kalayo. Kahit yung pamproteksyon lang sa bahay nila, para hindi sila mapasok ng mga aswang sa gabi. May mga aswang kasi rito na pumapasok sa bahay ng mga tao na hindi pa nagiging aswang. Magandang ideya mong yan, Arsenio. Hindi man nila kayang lumaban, kahit paano naman ay may proteksyon sila sa mga aswang. Etong mga mutya ng bawang ang ipamimigay natin sa kanila. Kapag isinabit ito sa pintuan, hindi makakalapit ang aswang sa bahay na yon. At itong mutya ng bulalakaw ay pwede nating gamitin sa pakikipaglaban sa aswang. Nagbibigay ito ng kakaibang lakas sa kung sino man na magmamay-ari nito. Bigyan mo lang ako ng oras na dasalan at orasyonan ang ilan sa mga ito upang mas maging epektibo. Habang nakikinig si Tino sa usapan ng dalawa, ay may kung anong nag-uudyok pa rin sa loob niya na kailangan ay may gawin siya. Kaya hindi na siya nakatiis at tuluyan na siyang lumapit kina Lolo Pedro. Lolo Pedro, baka po may maitutulong po ko. Hindi po ba tinuruan niyo po ko noon na mag-orasyon sa mga mutya? Naisip ko rin po na pwede nating ipamahagi ang mga asin sa mga tao. Tutal, marami naman po ang dala natin eh. Aba, tama ka, Tino. Sa totoo lang po, halos wala na pong asin sa baryo Kalayo dahil hindi na kami nakakalabas ng lugar na ito. Kung ano na lang ang meron dito, ayun na lamang ang ginagamit namin. Lolo Pedro, matalino po ang apo nyo. Sa tingin ko meron po siya maitutulong sa atin kahit papano. Alam kong matalino ang apo ko, Arsenio. Pero hindi ko naman hahayaan na makisali siya sa ganitong bagay dahil masyado pa siyang bata. Pero hindi ba, Lolo Pedro? Dapat ay tinuturuan mo na siyang lumaban habang bata pa siya. Tinuturuan ko siya, pero hindi pa ito ang tamang oras para gamitin niyang itinuturo ko sa kanya. May tamang panahon para sa lahat ng bagay. Saka na niya gamitin ang kaalaman niya sa pakikipaglaban kapag nasa hustong edad na siya. Tino, kaya na namin ito. Pumasok ka na sa loob ng bahay, sige na. Nanlumo si Tino sa mga sinabi sa kanya ni Lolo Pedro. Muli na naman itong tinanggihan ang alok niyang tumulong. Wala siyang nagawa,
kundi marahang pumasok sa loob ng bahay. Pagsapit ng hapon, habang palubog na ang araw, ay lihim na pinanonood ni Tino sina Lolo Pedro at Arsenio sa likod ng bahay. Kapwa may hawak na itak ang dalawa habang nagsasanay sa pakikipaglaban. Sa kabila ng edad ni Lolo Pedro, mabilis pa rin itong kumilos. Aral na aral ang galaw nito, dinumero ika nga. Habang si Arsenio naman ay ganon din. Grabe pala si Lolo Pedro. Hindi ko akalain na magaling pa rin siyang makipaglaban. Hindi naman niya ito pinapakita kapag sinasanay niya ako dati. Hanggang isang patpat ang nakita ni Tino malapit sa kinatatayuan niya. Isang ideya ang pumasok sa kanyang isipan. Kinuha niya ang patpat at ginaya niya ang bawat galaw ng kanyang lolo. Ang pag-ilag nito, pagdepensa at pag-atake, lahat ng yon ay pinilit niyang kaopyahin. Hanggang sa huminto na si Lolo Pedro at Arsenio upang saglit na magpahinga. Agad na ibinaba ni Tino ang hawak na patpat bago pa siya makita ng dalawa. Naisip niya na kailangan niya ring makuha ang galaw ng dalawa upang kung sakaling kailanganin niyang lumaban, ay hindi na siya mahihirapan. Kinagabihan, matapos na maghapunan, ay nakita ni Tino sina Lolo Pedro at Arsenio na abala sa paghahanda para sa pagtugis kay Amparo. Kapwa may nakasabit na mutya sa leeg ng mga ito at nagsisilbing dagdag proteksyon at lakas sa mga ito. Hawak din ng dalawa ang kanika nilang matalim na itak. Nang matapos na sa paghahanda sina Lolo Pedro at Arsenio, ay isinabit ni Lolo Pedro ang isang mutya ng bawang sa itaas ng pintuan. Lolo Pedro, talaga bang epektibo ang mutya na yan para walang aswang na makapasok dito? Oo, maniwala ka sa akin, Arsenio. Makakapasok lang ang aswang dito kapag pinatuloy ng kung sinong nasa loob ng bahay. Lumingon si Lolo Pedro kay Tino at lumapit ito sa kanya. Tino, apo, kaya ikaw, kahit anong marinig mo sa labas, ay wag na wag kang lalabas. Bubuksan mo lang ang pinto kapag sigurado ka na kami ni Arsenio nasa labas. Naiintindihan ko po, Lolo. Pero, talaga po bang hindi ako pwedeng sumama sa inyo? Napag-usapan na natin ito, hindi ba? Ayoko nang paulit-ulit, Tino. Tino, makinig ka na lang sa lolo mo. Para rin sa kaligtasan mong iniisip niya. O sige na, aalis na kami, apo. Isarado mo ang pinto pagkalabas namin, ha? Yung mga biling ko, huwag mong kalilimutan. Opo, Lolo. Mag-iingat po kayo. Wala nang nagawa si Tino kundi sundin ang bilin ng matanda. Habang palayo sina Lolo Pedro at Arsenio, ay sinundan niya ng tingin ang mga ito. Hindi niya maiwasang makaramdam ng pagkabahala. Nang tuluyan ng maglaho sa paningin niya ang dalawa, marahan niyang isinarado ang pinto at hindi niya kinalimutang ikandado yon. Naging tahimik na ang loob ng bahay ni Arsenio matapos makaalis ni Lolo Pedro at Arsenio. May nakita siyang maliit na altar sa isang sulok. Lumapit siya roon at lumuhod upang magdasal. Panginoon ko, bantayan niyo po sina Lolo at Mang Arsenio. Huwag niyo pong hayaan na may mangyaring masama po sa kanila. Sana po, malampasan po nila ang anumang panganib na naghihintay sa kanila ngayong gabi. Lahat po ng ito'y dinadalangin ko sa pangalan niyo po, Panginoong Hesus. Amen. Matapos ang taimtim na panalangin, ay huminga ng malalim si Tino. Hindi pa rin siya mapakali. Tumayo siya at naglakad-lakad sa loob ng bahay. Paulit-ulit niyang tinitignan ang pinto at umaasa siya. Nakakatok na ron ang dalawa. Pumasok sa isip ni Tino na lumabas at sundan sina Lolo Pedro. Pero sumagi rin sa isip niya ang galit na muka ni Lolo Pedro kung sakaling suway niya ang pinag-uutos nito. Kaya inalis na lamang niya sa utak niya ang planong yon. Lumipas ang halos isang oras ng paghihintay. Naramdaman ni Tino ang pagod sa kanyang katawan sa paglalakad niya ng pabalik-balik. Unti-unti na rin siyang inantok, kaya nagtungo na siya sa kwarto nila ng kanyang lolo. Humiga siya sa nakalatag na banig at pilit nilabanan
ang antok, pero hindi niya na napigilan ang pagpikit ng kanyang mga mata. Ilang saglit pa, tuluyan na siyang nilamon ng antok. Lumipas pa ang ilang oras at ang mahimbing na pagtulog ni Tino ay nagambala nang makarinig siya ng marahang pagkatok sa pinto. Namilog ang kanyang mata at agad siyang napabalikwas ng bangon. Lumabas siya ng kwarto at napahinto siya nang makita ang isang sako ng asin sa isang sulok. Nilapitan niya yon at kumuha siya ng isang dakot ng asin at itinago ang kamay niya sa likuran. Lumapit si Tino sa pinto at idinikit niya ang tenga roon. Sinong tao dyan? Ako to, Tino. Si Arsenio. Nang marinig ang boses ni Arsenio, ay bahagyang napawi ang kaba ni Tino. Agad niyang binuksan ang pinto, ngunit napakunot ang noo niya nang malaman na mag-isa lang si Arsenio. Kuya, nasan si Lolo Pedro? Bakit hindi mo siya kasama? May masama bang nangyari sa lolo ko? Ano ka ba? Walang masamang nangyari sa kanya. Nasa gubat pa siya, pero pauwi na rin siya. Tinignan ni Tino si Arsenio mula ulo hanggang paa. May kung anong bumabagabag sa kanya, pero hindi niya matukoy kung ano yon. Hindi mo ba ako papapasukin? Bakit mo pa kailangan humingi ng permiso? Ikaw po ang may-ari ng bahay, di ba? Sabihin mo na lang na pumasok ako. Hindi yung kung ano-ano pa ang sinasabi mo. Nanatili si Tino sa kinatatayuan niya. Doon niya napansin ang kakaiba kay Arsenio. Hindi ito nakatingin ng diretso sa kanya na parang may itinatago ito. Doon na niya napagtanto na merong mali kay Arsenio. Hanggang sa napatingin si Tino sa hindi kalayuan nang makita niyang may dalawang figura na papalapit ng mabilis sa bahay ni Arsenio. Hindi nagtagal ay nalaman niya na sina Lolo Pedro at Arsenio yon. Muli siyang napatingin sa Arsenio na nasa kanyang harapan. Nanlilisik ang mga mata nito, kaya labis siyang kinilabutan. Tino! Huwag mong papapasukin yan! Aswang yan! Nanlaki ang mga mata ni Tino. Mabilis siyang kumilos at isinaboy niya ang asin sa Arsenio na nasa labas ng pintuan. Isang kalunos-lunos na pagsigaw ang pinakawalan nito. Nakita ni Tino kung paano nalapnos ang balat nito dahil sa asin. Napaatras ang peking Arsenio. Naglakad ito palayo habang hawak ang mukha nitong unti-unting nagbabago. Ang anyo nito ay mabilis na nagbago at naging isang matandang babae na may kulubot na balat, malalaking mga mata at mga ngipin na nabubulok na. Naging mabilis ang pagkilos ni Arsenio at humakbang ito palapit sa matandang babae na akala mo ay isang mabangis na hayop. Nakabuka ang mga kamay nito na tila anumang sandali ay handang manakmal. Sa wakas, nagpakita ka rin, Amparo. Ang tagal na kitang hinahanap. Alam mo ba yun? Dito ka pa pala sa mismong bahay ko magpapakita. Lagi naman akong nasa paligid, Arsenio. Masayang panoorin kung paano unti-unting natutupad ang sumpang iniwan ko sa baryong ito. At nararamdaman kong malapit ng tuluyang kumalat ang aking sumpa. Hayop ka, matanda ka. Ikaw at ang anak mo na merwisyo sa baryo namin. Ikaw may kasalanan ng lahat. At ngayon, ikaw pa may gana maghigante. Ipapaalala ko lang sa'yo na napakarami niyong pinatay ng mga inosenteng tao dito sa baryo Kalayo. Wala akong pakialam at hindi ko pinagsisisihan ang ginawa ko. Wala akong pakialam sa mga namatay doon. Wala akong ibang hangad kung hindi ang maging kagaya ko ang lahat ng tao sa baryo Kalayo. Lahat kayo ay magiging aswang. Nanlamig si Tino nang biglang dumako ang tingin ni Amparo sa kanila ni Lolo Pedro. Isang matalim at nanunuot na tingin ang itinapo nito sa kanila na parang hinuhukay ang kanilang kaluluwa. Tumaas ang isa nitong kamay at itinuro sila ni Lolo Pedro. Kayong dalawang gayo, nagkamali kayo sa pagpunta nyo rito. Ngayon, kasama na rin kayo sa sumpa ko. Akala nyo ba ay hindi ko alam ang ginagawa nyo? Kung hindi kayo titigil sa pagpigil sa aking sumpa, ay mapapadali ang inyong buhay.
Bago pa makapagsalita sina Tino at Lolo Pedro, ay isang malakas na halakhak ang pinakawalan ni Amparo. Hindi naman na nagpatumpik-tumpik pa si Arsenio. Mabilis nitong hinugot ang itak mula sa kaluban sa tagiliran nito. Sabay sugod, papunta kay Amparo. Ngunit bago pa makalapit si Arsenio kay Amparo, ay isang anino ang bumalot sa katawan ng matandang babae. Sa isang iglap, ay naging isang itim na pusa si Amparo. Kumikislap sa dilim ang mga mata ng pusa. Mabilis yun tumakbo, papunta sa likod ng bahay ni Arsenio. Agad namang hinabol ni Arsenio ang pusang itim. Sinundan nito yon kung saan nagtungo ang pusa upang hulihin. Nanatili namang nakatayo si Tino sa pintuan ng kubo habang nanginginig pa rin sa takot. Tumingala siya kay Lolo Pedro. Lolo, natatakot po ako. Huwag kang mag-alala, Apo. Hindi kita pababayaan. Hindi ko hahayaang may mangyaring masama sa'yo. Poprotektahan kita sa abot ng aking makakaya. Ngunit sa kabila ng pangakong yun, hindi nawala ang pangamba sa puso ni Tino. Alam niyang nagsisimula pa lang ang bangungot na dala ng sumpa ni Amparo at wala siyang ideya kung magtatagumpay ba silang mapatay ang aswang na mangkukulam. Hindi nagtagal ay bumalik na si Arsenio na hingal. Bakas ang pagkadismaya sa mukha nito. Naabutan mo ba siya, Arsenio? Napatay mo ba si Amparo? Hindi, Lolo Pedro. Mabilis siyang nawala sa paningin ko at hindi ko na nakita kung saan siya nagsuot. Halimaw talaga matandang yun. Masahol pa siya sa demonyo. Pero sa susunod, sisiguraduhin kong hindi na siya makakatakas. Sisiguraduhin ko na mapapatay ko na po siya. Matapos yon, ay inaya na sila ni Arsenio na pumasok na sa bahay nito. Nang makapasok na silang lahat, ay isinarado ni Arsenio ang pinto at isinuksok ang kahoy na pangharang para masigurong hindi yun basta mabubuksan mula sa labas. Habang nasa loob, agad na lumapit si Lolo Pedro kay Tino at hinawakan siya sa balikat. Tinignan nito kung may sugat o kung may kahit na anong kakaiba sa kanya. Nasaktan ka ba, Apo? May ginawa ba sa'yo si Amparo? Wala naman po, Lolo. Hindi niya rin po ako nasaktan kasi hindi ko po siya pinapasok dito sa loob ng bahay ni Kuya Arsenio. Matapang kang bata, Tino. Pinahanga mo ako sa ginawa mo kanina. Buti na lang at nasabuyan mo siya ng asin. Kung pinapasok mo siya, baka kung ano na nangyari sa'yo. Akala ko kasi kayo yun, Kuya Arsenio. Halos magkapareho po kayo ng anyo eh. Muntik ko na po siyang papasukin. Pero may naramdaman po akong kakaiba sa kanya kaya hindi ko po siya pinatuloy. Ang sabi kasi nun sa akin ni Lolo, ang aswang daw ay hindi kayang tumingin ng diretso sa isang tao. Ganun po kasi yung tingin niya sa akin kanina. Natutuwa ako na tinatandaan mo pala mga sinasabi ko sa noon, Tino. Gaya ni Arsenio, ay pinahanga mo rin ako, Apo. Pero Lolo, siguro po dapat na po kayong huminto sa pagtulong sa mga tao dito sa Baryo Kalayo. Narinig niyo naman po siguro ang sinabi ni Amparo na kasama na po tayo sa sumpa niya at kung hindi po tayo titigil, ay mapapadali daw po ang buhay natin. Lolo, ayoko pa pong mamatay. Kayo rin po. Ayoko pa pong mamatay kayo, Lolo. Hindi tayo dapat magpadala sa pananakot ni Amparo, Tino. Sa halip, lalo pa natin kailangan tumulong sa mga tao dahil kung hindi tayo kikilos, sino pa magtatanggol sa mga tao rito? Isa pa, hindi ba sabi ko ay baka ang dahilan kung bakit tayo narito ay para makatulong? Kaya bukas na bukas din ay sisimulan na natin ang pamamahagi ng mutya ng bawang sa bawat bahay sa baryo na ito. Kailangan nilang magkaroon ng proteksyon laban sa mga aswang. Tama ka, Lolo Pedro. Kung hahayaan natin matakot tayo ngayon, mas lalo nang lalakas ang loob ni Amparo. Pero sa ngayon, kailangan na muna natin magpahinga. Alam kong pagod tayong lahat. Wala nang nagawa si Tino kundi tumango. Pumasok na siya at si Lolo Pedro sa kanilang kwarto at humiga na sa banig. Ngunit kahit ipinikit na niya ang kanyang mga mata, ay hindi pa rin niya maialis sa isipan ang matalim na tingin ni Amparo at ang nakakatakot nitong itsura. Pagsapit ng umaga, dumulog na sa hapagkainan sina Tino, Lolo Pedro at Arsenio.
Nakahain doon ang nilagang kamote at mainit na kape. Kagabi, bago matulog, ay nais nang malaman ni Tino kung anong nangyari sa pagpunta ni Lolo Pedro at Arsenio sa gubat. Ngunit inisip niyang pagod ang lolo niya, kaya hindi na siya nagtanong pa. Lolo, oo nga pala. Ano po palang nangyari nung lumabas po kayo kagabi ni Kuya Arsenio nung pumunta po kayo sa gubat? Yun na nga. Nagpunta kami sa gubat. Hinanap namin doon si Amparo, pero hindi namin talaga siya nakita. Totoo nga sinabi ni Arsenio na mailap ang matandang mangkukulam na yon. Kaya nagulat kami nang maabutan namin siya dito sa bahay. Pero nung nasa gubat kami, ay may nakita kaming mga aswang na gumagala. Mukhang naghahanap sila ng mabibiktimang hayop. Nilabanan niyo po ba sila, Lolo? Hindi, Apo. Walang dahilan para labanan at patayin ng mga aswang sa baryo na ito. Naniniwala ko na kapag nabali ng sumpa dito, ay babalik din sila sa pagiging tao. Hindi nila ginustong maging ganoon, Apo. Mga biktima rin sila ni Amparo at ng sumpa nito. Sana po magtagumpay kayo sa pagtugis at pagpatay kay Amparo para maging mapayapa na po dito sa Baryo Kalayo. Sana nga, Apo. Kailangan matapos na ang sumpa ni Amparo bago pa tuluyan lamunin ng dilim ang baryong ito. Sandaling tinignan ni Tino ang dalawa at nakita niya sa mukha ng mga ito ang napakalaking determinasyon na mailigtas ang Baryo Kalayo mula sa sumpa ni Amparo. Alam ni Tino na kapag nagtagumpay sila ay hindi lang ang mga taga roon ang makikinabang, kundi sila rin ni Lolo Pedro dahil magkakaroon na sila ng mapayapa at ligtas na lugar kung saan maaari silang magsimula ng panibago nilang buhay. Matapos ang almusal ay inilabas ni na Lolo Pedro at Arsenio ang bag na naglalaman ng mga mutyang ibinibenta noon ni na Tino at Lolo Pedro. Itinaktak ni Lolo Pedro ang laman ng bag sa sahig at isa-isa nitong kinuha ang mga mutya ng bawang na siyang ipapamahagi sa mga tao sa Baryo Kalayo. Nakita yun ni Tino at agad siyang lumapit sa dalawa. Lolo, gusto ko pong tumulong sa inyo sa pamamahagi po ng mutya ng bawang sa mga tao. Wala naman po akong gagawin dito sa bahay ni Kuya Arsenio eh. Hindi na kailangan, Apo. Manatili ka na lang dito sa bahay. Delikado pa rin ang sitwasyon. Pero Lolo, Huwag nang matigas ang ulo mo, Tino. Hindi natin alam kung kailan muling susulpot si Amparo. Mas ligtas ka kung nandito ka lang sa loob ng bahay. Napasimangot si Tino at sa sandaling yon ay bahagya na siyang nainis sa palagi na lang pagtutol ni Lolo Pedro sa gusto niyang gawin. pero gusto ko po talaga makatulong, Lolo. Hindi lang naman po kayo ang may gustong iligtas po ang baryong ito eh. Hayaan mo na siya, Lolo Pedro. Hindi naman delikado ang gagawin natin eh. Pamamahagi lang naman ito ng mutya ng bawang. Hindi, Arsenio. Dito lang si Tino. Tapos ang usapan. Labis na nalungkot si Tino. Napabuntong hininga siya habang pinagmamasdan ang mga nakahandang mutya. Maya-maya pa, bumuntong hininga si Lolo Pedro at lumapit siya kay Tino. Marahan itong tinapik ang kanyang balikat. Apo, alam kong gusto mong makatulong. Pero sa ngayon, ang pinakamainam mong gawin ay manatili na lamang rito sa bahay ni Arsenio. Huwag mong isipin na minamaliit kita sa kaya mong gawin. Ang gusto ko lang ay manatili kang ligtas hanggang sa matapos ang lahat ng ito. Hindi na nagsalita si Tino at tumango na lamang siya. Matapos ang ilang sandali, kinuha na ni na Lolo Pedro at Arsenio ang mga naipong mutya ng bawang. Ibinalot ni Arsenio ang mga mutya sa isang damit. Alis na kami. Huwag kang lalabas ng bahay, Tino. Dito ka lang. Opo, Lolo. Mag-iingat din po kayo. Tahimik na pinanood ni Tino sina Lolo Pedro at Arsenio habang palabas ang mga yon ng bahay. Nang tuluyang nawala ang mga yon sa kanyang paningin, ay lumapit siya sa bag kung saan nakalagay ang iba pang mutya. Binuksan niya ang bag at sinimulang hanapin ang isang bagay na matagal niya nang gustong makita. Ang mutya ng pangil ng buhaya. Alam niya ang kwento tungkol sa mutyang yon. Ang mutya ng pangil ng buhaya ay nagbibigay ng lakas at galing sa pakikipaglaban
sa sino mang may suot nito. Hindi nagtagal ay nakita na ni Tino ang mutya ng pangil ng buhaya. Ikinulong niya yon sa kanyang palad at dinasal niya ang natutunan niyang dasal kay Lolo Pedro upang mapagana ang mutyang yon. Pagkatapos ay isinabit niya ang mutya sa kanyang leeg. Napasinghap si Tino nang naramdaman niya ang kakaibang enerhiya na dumadaloy sa kanyang buong katawan. Bumilis ang tibok ng kanyang puso at tila lahat ng ugat niya sa katawan ay mas lalong nabuhay. Tinignan niya ang kanyang mga kamay dahil dama niya ang nakapalibot na enerhiya doon. Hindi napigilan ni Tino na mapangiti ng malaki dahil alam niya na tinanggap siya ng mutya ng pangil ng buhaya bilang tagapangalaga nito. Matapos maisuot ang mutya ng pangil ng buhaya, ay mabilis na nagtungo si Tino sa likod ng bahay. Patingin-tingin siya sa paligid upang masigurong walang ibang makakakita sa kanya. Agad niyang kinuha ang lumang itak na nakasabit sa dingding ng bahay ni Arsenio. Huminga siya ng malalim at lumapit sa isang puno ng saging. Inisip niyang aswang ang puno ng saging na kailangan niyang mapatumba at mapatay. Buong lakas na hinataw ni Tino ng itak ang katawan ng saging. Halos maputol kagad ang katawan nun. Nagulat siya sa sarili niyang lakas. Hindi niya akalaing ganong kalakas ang kanyang naging atake nang dahil sa mutya ng pangil ng buhaya. Mas lalong lumakas ang loob ni Tino at inulit niya ang pagtaga sa puno ng saging. Habang tumatagal ay mas naging mabilis siya. Ngunit sa gitna ng kanyang pagsasanay ay bigla siyang nakarinig ng isang palakpak. Napalingon siya at nagulat nang nakita niya si Arsenio na nakangiti at palapit sa kanya. Kuya Arsenio? Kaya pala ang lakas ng mga atake mo. Kasi may suot ka palang mutya. Pero hindi may pagkakaila na may angking kang husay sa pakikipaglaban kahit bata ka pa. Ngayon ay naniniwala na ako na sinanay ka nga ng lolo mo. Kuya Arsenio, pakiusap. Huwag niyo po akong isusumbong kay Lolo Pedro. Magagalit po siya kapag nalaman niya po na nagsuot po ako ng isa sa mga mutya niya. Huwag ka mag-alala, iho. Wala akong balak na magsumbong sa kanya. Talaga po? Salamat po, Kuya Arsenio. Nakikita ko kasi ang sarili ko sa'yo nung bata pa ako. Katulad mo rin ako, na gusto kong makatulong pero dahil bata pa ako nun, ay walang naniniwala na kaya kong tumulong. Pero ginawa kong inspirasyon ng mga taong hindi naniniwala sa akin at pinatunayan ko sa kanila na wala sa edad para makatulong ka sa kapwa mo. Talaga po? Ibig pong sabihin, Kuya Arsenio, may pag-asa rin po ako maging tulad niyo? Pwede, pero depende pa rin yun sa'yo, Tino. Alam mo kasi, ang tunay na mandirigma ay hindi lang lakas ang puhunan. Kailangan mo ring matutong gumamit ng utak at puso sa bawat laban na kakaharapin mo. Salamat po, Kuya Arsenio. Hayaan niyo po, tatandaan ko po ang mga sinabi niyo sa akin. Pero, bakit po pala kayo bumalik? Nasaan po si Lolo Pedro? Hinihintay ako ng lolo mo sa labas. Masyado kasing mainit kaya naisip kong bumalik para kumuha ng sombrero. Sige na, ipagpatuloy mo na lang ang pagsasanay mo. Gagawa ko ng paraan para matagalan bago kami makabalik ng lolo mo. Para naman, marami kang oras sa iyong pagsasanay. Humindat muna si Arsenio kay Tino at saka ito pumasok sa loob ng bahay. Mas lalong sumigla si Tino. Masaya siya dahil sa unang pagkakataon ay may sumuporta sa kanyang kagustuhan lumaban. Naramdaman niya ang sarap sa pakiramdam na merong naniniwala sa kanyang kakayahan kahit bata pa lamang siya. Nagpatuloy si Tino sa kanyang pagsasanay. Pinaghusay niya ang kanyang liksi at lakas gamit ang itak. Ramdam niya pa rin ang kapangyarihang dumadaloy sa kanyang katawan dahil sa suot niyang mutya ng pangil ng buhaya. Ngunit sa kalagitnaan ng kanyang pagsasanay ay narinig niya ang malakas na boses ni Arsenio. Tino! Tino, nandito na kami ng lolo Pedro mo! Nagulat si Tino. Napalingon siya sa direksyon ng boses ni Arsenio. Alam niyang sinadya nitong lakasan ang pagsasalita para bigyan siya ng babala na naroon na ito at si Lolo Pedro. Agad siyang tumigil sa pagsasanay. Mabilis niyang hinubad ang mutya at itinago sa bulsa ng kanyang short. Naramdaman niyang bumalik sa dati ang kanyang lakas na parang may nawalang enerhiya.
mula sa kanyang katawan. Inayos ni Tino ang sarili at tumakbo siya papunta sa unahan ng bahay upang salubungin sina Lolo Pedro at Arsenio. Pagkakita sa kanya ni Lolo Pedro ay napakunot ang noo nito. Aba, anong ginawa mo, apo, at pawis na pawis ka? Kinabahan si Tino pero agad siyang nag-isip ng palusot. Ano po lolo? Ano po nagsibak po ako ng kahoy sa likod. Wala po kasi ako magawa kanina eh. Nainip po ako kaya yun. Nagsibak po ako ng kahoy. Aba, mabuti naman. Hindi pwedeng nakatunganga ka lang dito sa bahay. Buti at kumilos ka kahit papano. Nahihiya na nga rin ako kay Arsenio dahil libre tayong nakikitira dito. Huwag niyo na pong isipin yun, Lolo Pedro. Ang laki nga po na naitutulong niyo dito sa buong baryo Kalayo. Maganda nga dahil ngayon ay may proteksyon na mga natitirang tao dito. Tara na po muna sa loob para makapagpahinga na tayong lahat. Nauna si Arsenio papasok sa bahay. Sumunod naman dito si Lolo Pedro at naiwan sa labas si Tino. Huminga siya ng malalim at napangiti siya dahil ramdam niyang hindi naman nakahalata ang lolo niya na nagsisinungaling siya rito kanina. Hindi nagtagal ay sumunod na rin si Tino sa loob ng bahay. Dumiretso siya sa kusina upang kumuha ng 2 baso ng tubig. Napansin niyang medyo pagod na ang dalawa, lalo na si Lolo Pedro na bahagyang hinihingal. Dala ang tubig, bumalik siya sa sala at iniabot ang tig-isang baso kina Lolo Pedro at Arsenio. Heto po, alam ko pong nauuhaw na kayo. Uminom na po muna kayo ng tubig. Maraming salamat, apo. Kumusta po ang pamimigay niyo ng mutya, Lolo Pedro? Maayos naman. Kahit paano marami kami nabigyan. Mabuti rin at maraming naniwala sa kayang gawin ng mutya ng bawang para protektahan sila sa loob ng kanilang tahanan. Kahit paano, nakahinga na rin ako ng maluwag. Dahil sa wakas, kahit paano may proteksyon na mga hindi pa naging aswang. Bukas naman ay ang asin ang ipamimigay natin sa mga tao. Kahit hindi nawala kay Tino ang takot, ay naisip niya na mas mabuti na may proteksyon ang mga tao laban sa mga aswang at kay Amparo. At alam niyang hindi sapat ang mutya upang ganap na mabura ang sumpa dahil kailangan pa ring mamatay ni Amparo. Lolo, itutuloy ko na po muna yung pagsisibak ko po ng kahoy sa likod Sige, apo, pero huwag ka masyado magpapagod. Opo, Lolo. Ngumiti si Tino bago tumalikod at lumabas ng bahay. Pagdating sa likod, agad niyang dinampot ang itak na nakasandal sa isang troso. Lumapit siya sa mga nakatambak na kahoy ng panggatong at inumpisahan niyang putulin ang mga yon sa mas maliliit na piraso. Makalipas ang ilang minuto, ay nakarinig siya ng yabag na papalapit. Huminto siya saglit at nang makita niya si Arsenio ay ipinagpatuloy niya ang kanyang ginagawa. Mukhang napagod si Lolo Pedro sa paglalakad namin kanina, kaya iidlip lang daw muna siya. Salamat po pala, Kuya Arsenio, sa hindi niyo po pagsusumbong kay Lolo Pedro. Talagang yari po ako sa kanya kapag nalaman na ginamit ko po ang isa sa mga mutya na ibinibenta namin dati. Kung ako lang ang masusunod, hahayaan kitang tumulong sa pagtugis kay Amparo. Alam kong matibay ang loob mo, bata, at kitang-kita kong potensyal mo. Pero hindi ako magdidesisyon para sa'yo, Tino. Si Lolo Pedro may karapatan na magsabi kung ano ang dapat mong gawin. Tahimik na tumango si Tino. Alam niya yon mulat sa pool. Si Lolo Pedro na ang nagpapasya para sa kanya. Naiintindihan ko naman po si Lolo Pedro kung bakit ayaw niya po akong payagan at tumulong sa pagtugis kay Amparo. Alam ko pong gusto lang po niya akong protektahan. Pero sana po dumating po ang araw na magkaroon po siya ng tiwala sa akin. Gusto ko rin po kasing patunayan sa kanya na kahit bata pa po ako, ay may magagawa na po ako malaki para sa baryo niyo, kuya. Kung darating din ang araw na yon, Tino. Pero wag mong madaliin. Ang isang mandirigma, hindi lang matapang, kundi dapat marunong din maghintay ng tamang panahon. Kapag hinug ka na sa karanasan, kusa kang papayagan ni Lolo Pedro. Hayaan mong patunayan mo muna ang sarili mo sa ibang paraan. Opo, salamat po Kuya Arsenio Talaga magpupursige po ako kasi ang gaganda po ng mga sinasabi niyo po sa akin. O sige na, ipagpatuloy mo na yan.
Maghahanda lang ako ng pagkain natin mamayang tanghalian. Ngumiti si Tino at sinundan niya ng tingin ang papalayong si Arsenio. Hindi nagtagal ay ipinagpatuloy na niya ang pagputol sa mga kahoy. Nang sandaling yon, wala siyang ibang hiling kundi ang matapos na ang impyerno sa Baryo Kalayo. Kinagabihan, habang kumakain sina Tino ng hapunan, ay hindi niya naiwasang mapansin ang bigat sa kanyang dibdib. Wala namang kakaibang nangyari dahil tahimik ang paligid, ngunit hindi niya maalis sa sarili ang pakiramdam na parang may mali at may hindi magandang mangyayari sa gabing yun. Tumingin si Tino kay Lolo Pedro na seryosong kumakain habang si Arsenio naman ay tahimik lang din. Hindi niya alam kung dapat ba niyang sabihin sa dalawa na merong bumabagabag sa kanya. Nang matapos na silang kumain, ay agad na iniligpit ni Tino ang kanilang pinagkainan upang hugasan yon sa batalan. Habang sina Lolo Pedro at Arsenio naman ay nagsimula na maghanda para sa paglabas ng bahay at pagtugis kay Amparo. Habang abala si Tino sa kanyang ginagawa, ay natigilan siya nang marinig niya ang malalakas na sigawan mula sa labas ng bahay. Nagkatinginan silang tatlo ni na Lolo Pedro at Arsenio. Naku po, nalintikan na. Mukhang sinasalakay ng mga aswang ang mga hindi tumanggap ng mutya ng bawang kanina. Kailangan natin tulungan ng mga taong yon. Kailangan mailagay natin sila sa ligtas na lugar bago sila mapatay ng mga aswang. Kinakabahan na lumapit si Tino sa dalawa. Naramdaman niyang pabilis ng pabilis ang tibok ng kanyang puso. Doon na nasagot ang tanong niya kanina pa kung bakit siya kinakabahan. Hanggang sa may biglang kumatok ng malakas at sunod-sunod sa pinto. Ang kinatatakutan nilang pag-atake ay nangyari na. Arsenio! Arsenio, tulungan mo ako! Parang awa mo na, Arsenio! Ayoko pa mamatay! Agad na lumapit si Arsenio sa pinto at binuksan yon. Sa labas ay isang lalaki ang nakatayo. Namumutla ito at duguan ang isang braso. Medyo madilim sa labas pero kita ni Tino ang matinding takot sa mukha ng lalaki. Macario? Huwag mo muna siyang papasukin, Arsenio. Baka isa siyang aswang. Hindi po siya aswang, Lolo Pedro. Isa siya sa mga binigyan natin ng mutya kanina. Saglit na nagsukatan ng tingin ang dalawa bago marahang tumango si Lolo Pedro. Pinapasok na ni Arsenio si Macario sa loob at itinuro ang upuan malapit sa mesa. Ano nangyari po? Umaatake po ba mga aswang? Oo, inaatake nila mga bahay na walang mutya ng bawang. Sandali. Hindi ba binigyan ka namin ng mutya kanina? Bakit ka nasugatan? May aswang ka bang pinapasok sa kubo mo? Naabutan ako ng dilim sa labas at doon ako inatake ng aswang. Mabuti na nga at ito lang ang natamo kong sugat eh. Nakatitig lang si Tino kay Macario. Hindi niya alam kung bakit, pero may kakaiba siyang napansin sa lalaki. Parang hindi ito makatingin ng diretso kina Lolo Pedro at Arsenio. May malamig na hangin siyang naramdaman na dumaan sa kanyang batok. Hindi niya alam kung dahil yon sa kaba, pero hindi niya kayang iwaksi ang pakiramdam na may mali kay Macario. Pasimpleng lumapit si Tino sa sako ng asin na nasa isang sulok ng kubo. Habang hindi inaalis ang tingin kay Macario, ramdam niya ang kaba sa kanyang dibdib. Ngunit pinilit niyang maging kalmado ang kanyang kilos upang hindi mapansin ni Macario ang kanyang pagdududa. Kailangan nating gumamit ng mutya. Kung aatake ang mga aswang, dapat handa tayo, Arsenio. Tama ka, Lolo Pedro. Mas mabuti na may proteksyon din tayo sa ating mga sarili. Agad na kinuha ni Lolo Pedro ang bag kung saan nakalagay ang mga mutya. Ngunit laking gulat nilang lahat nang biglang hinablot ni Macario ang bag at mabilis itong lumayo habang may nakakatakot na ngisi. Sa harapan nila ay mabilis nagbago ang anyo ni Macario. Bagyang lumaki ang katawan nito at tumalim ang mga kuko at ngipin. Namula ang mga mata ni Macario at tinubuan ito ng makapal na balahibo sa buong katawan. Hindi! Aswang ka na rin, Macario! Ama ka, Arsenio. Isa na rin ako sa mga aswang sa baryo na ito. Akala nyo ba ay hindi makakaisip si Amparo ng paraan? Makalamang lang sa inyo. Inutusan niya akong kunin ang mga mutya upang wala na kayong panlaban sa amin.
Nanginig sa galit si Tino. Alam niyang hindi sila maaaring magpatalo. Kailangan nilang gumawa ng paraan bago pa tuluyang maagaw ni Macario ang mga mutya. Kaya naman, mabilis siyang kumilos. Dumampot siya ng asin mula sa sako at walang pag-aalinlangang isinaboy niya yon kay Macario. Napasigaw sa labis na sakit si Macario habang unti-unting nilulusaw ng asin ang balat nito. Ngunit bago pa nila magamit ang pagkakataong yon upang makuha ang bag ng mga mutya, ay mabilis na tumakbo palabas ng kubo ang aswang na si Macario. Hindi pwedeng mawala sa atin ang mga mutya! Hindi maaari yun! Hindi na nagdalawang isip si Arsenio at mabilis itong lumabas upang habulin si Macario. Agad namang kinuha ni Lolo Pedro sa isang sulok ang dalawang itak na nakasabit sa dingding. Lumapit ito kay Tino at marahang hinawakan siya sa balikat. Tino, makinig ka sa akin. Kahit na anong mangyari, wag na wag kang lalabas ng bahay. Ligtas ka rito. May mutya ng bawang ang bahay na ito. Pero Lolo, wala kayong mutya ni Kuya Arsenio. Paano kayo lalaban sa mga aswang? Bahala na ang Diyos sa amin na po. Pero hindi namin pwedeng pabayaan ang mga tao. Hindi namin nahayaang mapunta sa mga aswang ang mutya. At bago pa makapagsalita muli si Tino, mabilis na lumabas si Lolo Pedro at isinarado nito ang pinto. Mabilis na sumilip si Tino sa bintana. Sa ilalim ng mapusyaw na liwanag ng buwan, ay nakita niya si Lolo Pedro na inabot ang isang itak kay Arsenio. Kapwa nakaharap ang mga ito kay Amparo na nasaan yung aswang. Mahaba ang matutulis nitong kuko at ang kulubot nitong balat ay kulay abo. Nanlilisik ang namumula nitong mga mata habang may tumutulong malapit na laway sa bibig nitong may matutulis na mga pangil. Hindi na nakita pa ni Tino kung nasaan ang aswang na tumangay sa mga mutya. Sinabi ko na sa inyo noon na huwag kayong makialam. Pero sadyang matitigas ang ulo nyo. Hindi kayo matututo hanggat hindi nyo nararanasan ang tunay na kaparusahan sa mga kagaya nyong hahadlang sa akin. Kamatayan ang nararapat sa mga pipigil sa akin! Napasinghap si Tino na ikuyom niya ang kanyang mga kamao at naramdaman niya ang pagtagaktak ng malamig na pawis sa kanyang noo. Alam niyang mahihirapan sina Lolo Pedro at Arsenio na lumaban sa isang tulad ni Amparo dahil walang tangan na mutya ang mga ito. Hanggang sa nakita ni Tino ang mabibilis na pagkilos ni Amparo. Sa isang iglap, bigla itong sumugod kina Lolo Pedro at Arsenio. Napalunok si Tino nang makita niyang lumutang ito ng bahagya sa ere bago bumagsak sa lupa nang walang ingay. Sa bilis ng galaw ni Amparo ay nakalapit ito kay Arsenio. Mabuti na lamang at agad na nakailag si Arsenio sa mga kuko ng mangkukulam na aswang. Ngunit hindi nito inasahan ang sunod na kilos ni Amparo. Mula sa gilid ni Arsenio ay bumaon ang mga kuko ni Amparo na nag-iwan ng malalim na sugat. Napaatras si Arsenio habang mahigpit na hawak ang sugatang braso. Mahina! Napakahina nyo! Mabilis namang sumugod si Lolo Pedro habang hawak ang itak. Nagawa nitong mataga sa balikat si Amparo, ngunit labis na nagimbal si Tino nang hindi man lang nasugatan o nagalusan si Amparo sa pag-ataking yon ni Lolo Pedro. Nakangisi ang aswang habang dahan-dahang humarap kay Lolo Pedro. Walang silbi ang mga itak nyo sa akin. Akala nyo ba ay kayo lang ang may alam na orasyon? Baka nakakalimutan nyo na bukod sa pagiging aswang, ay isa rin akong mangkukulam. At bago pa makagalaw si Lolo Pedro, ay mabilis itong sinunggaban ni Amparo at kinagat nito si Lolo Pedro sa balikat. Matapos yun, ay malakas na ibinilibag ng aswang ang lolo ni Tino sa lupa. Napakapit sa Lolo Pedro sa balikat nito. Bakas sa mukha nito ang labis na sakit. Muli namang sumugod si Arsenio. Tinaga nito sa balikat si Amparo. Pero gaya ng nangyari kanina, ay hindi bumaon ang talim ng itak sa katawan nito. Ngumisi si Amparo at hinawakan nito sa leeg si Arsenio at walang kahirap-hirap na itinaas ito. Wala kayong laban sa akin.
Sisiguraduhin kong mamamatay kayo ngayong gabi! Sinubukan ni Arsenio na alisin ng kamay ni Amparo sa leeg nito, pero unti-unti nang nawawala ang lakas nito. Sa loob ng bahay ay patuloy na nanonood si Tino sa nangyayari sa labas. Hindi pwedeng nandito lang ako. Kailangan may gawin ako. Kailangan ko silang tulungan. Hanggang sa biglang may sumagi sa kanyang isipan, ang mutya ng pangil ng buhaya. Mabilis niyang hinugot mula sa kanyang bulsa ang mutya at tinitigan niya yon ng matiim. Ito lang ang natitirang pag-asa namin. Ito na lang ang mutyang meron kami. Hindi nagdalawang isip si Tino. Isinuot niya ang mutya sa kanyang leeg. Sa sandaling yon ay bigla niyang naramdaman ang kakaibang enerhiya na bumalot sa kanyang katawan. Parang may apoy na bumangon mula sa kanyang mga laman at pinupuno siya ng hindi maipaliwanag na lakas. Sa labas, hawak pa rin ni Amparo si Arsenio sa leeg. Hindi na kinaya ng lalaki at nabitiwan na niya ang itak. Doon na malakas na ibinalibag ni Amparo si Arsenio sa lupa. Si Lolo Pedro naman ay pilit bumabangon kahit hirap na hirap sa paghinga. Nang makita yun ni Tino, ay mas lalong nag-alab ang kagustuhan niyang tulungan ang dalawa. Kitang-kita niya kung paano pinaglalaruan ni Amparo sina Lolo Pedro at Arsenio. Sa kabila ng kanilang mga sugat, ay patuloy na lumalaban ng mga ito gamit ang kanilang natitirang lakas. Ngunit malinaw na walang kalaban-laban ang dalawa sa lakas at bilis ng aswang. Pilit na iniwasan ni Arsenio ang pag-atake ni Amparo. Sinubukan itong salagin ang matutulis na kuko ng aswang, ngunit wala talaga itong laban. Hindi makagalaw si Tino sa kinatatayuan niya. Ramdam niya ang takot, ngunit mas matindi ang pangamba niya sa maaaring mangyari kung hindi siya kikilos. Hindi pwedeng mamatay sina Lolo Pedro at Arsenio sa kamay ng aswang. Hindi pwedeng magtagumpay ang mangkukulam na aswang na si Amparo. Sa naisip na yun ni Tino, ay isang matinding determinasyon ang bumalot sa kanya. Naglakad siya palapit sa pinto at binuksan niya yun. Walang pagdadalawang isip na lumabas siya. Mabilis niyang kinuha ang mga itak na nahulog ni na Lolo Pedro at Arsenio. Napalingon sa kanya si Lolo Arsenio na halatang gulat at nag-aalala. Tino! Bumalik ka sa loob ng bahay! Bilisan mo! Bumalik ka sa loob! Lolo, huwag po kayo mag-alala. Nasa akin po ang mutya ng pangil ng buhaya. Napatingin si Amparo kay Tino at napangiti ito. Tila naaliw ito sa ideya ng isang bata ang lalaban sa kanya. Isa ka pang mangmang na gustong mamatay! Nang sumugod si Amparo kay Tino, ay mabilis niyang naiwasan ang pag-atake nito. Hindi tulad ni na Lolo Pedro at Arsenio, ay kayang sabayan ni Tino ang bilis ng aswang. Napansin yun ni Amparo at nagtaka ito kung paano nangyari yun. Sa isang mabilis na paggalaw, inundayan niya ng isang malakas na taga si Amparo sa balikat. Napaatras ang aswang at napakapit sa sugat nito. Alam ni Tino na nagawa niyang masugatan si Amparo dahil sa tulong ng mutya na tangan niya. Nagsalubong ang kanilang mga mata at hindi na nagsayang ng oras pa si Tino. Muli siyang sumugod kay Amparo. Sinubukan ni Amparo na depensahan ang kanyang sarili, ngunit hindi na nito natapatan ang bilis at lakas ni Tino. Sunod-sunod ang mga sugat na lumitaw sa katawan ng aswang mula sa dalawang itak ni Tino. Nang bahagyang makalayo si Amparo, ay malakas itong sumigaw. Hindi! Hindi mo ako matatalo! Isa ka lamang bata! Tapos na ang sumpa mo, Amparo. Itong tinatawag mong bata ang tatapos sa'yo at sa sumpa mo. Sa huling pagkakataon, sinubukan pang sumugod ni Amparo. Sinalubong ni Tino si Amparo at matagumpay niyang naibaon ng sabay ang dalawang itak sa leeg ni Amparo. Nang hugutin niya ang mga itak, ay bumagsak si Amparo sa lupa. Bumulwak ang dugo sa bibig ni Amparo hanggang sa tuluyan na itong binawian ng buhay. Habang nakatayo si Tino sa tabi ng bangkay ni Amparo, ay ramdam niya ang bigat ng pagod sa kanyang katawan. Mula sa kanyang unahan ay nakita niya si Lolo Pedro
na palapit sa kanya. Kahit sugatan ito at halatang hirap sa bawat takbang, ay may kakaibang liwanag sa mga mata nito. Nang tuluyang makalapit si Lolo Pedro, ay naisip ni Tino na pagagalitan siya nito. Lolo, patawarin niyo po ako kung ginamit ko po ang isa sa mga mutya. Wala po akong masamang intensyon, Lolo, maniwala po kayo. Ang gusto ko lang naman po talaga ay makatulong. Patawarin niyo po ako, Lolo, wag niyo na po akong pagalitan. Pero hindi inaasahan ni Tino ang sumunod na nangyari. Sa halip na pagalitan siya, ay hinawakan siya ni Lolo Pedro sa kaliwang balikat. Apo, wala kang dapat ihingi ng tawad. Dahil ikaw ang dahilan kung bakit tayo buhay ngayon. Ikaw ang dahilan kung bakit patay na ang mangkukulam na aswang na si Amparo at ang sumpa niya sa baryong ito ay tuluyan ang natapos. Ako ang dapat tumingi ng tawad sa iyo, Tino. Dahil hindi ako nagtiwala sa iyo nung una. Hindi ako nagtiwala sa iyong kakayahan at minaliit ko ang pagiging bata mo. Hindi alam ni Tino kung ano ang kanyang dapat na sabihin. Hindi niya inaasahang maririnig niya ang mga salitang yun mula sa kanyang Lolo Pedro. Nakangiting niyakap ni Lolo Pedro si Tino at sa yakap na yon ay naramdaman niya na labis siya nitong ipinagmamalaki. Napangiti naman si Tino nang makita niya ang kanyang kuya Arsenio na nakatingin sa kanilang dalawa. Kahit hindi nagsalita si Arsenio, ay ramdam ni Tino na gaya ng lolo niya ay ipinagmamalaki rin siya nito. Sa pagkamatay ni Amparo, ay tuluyan ang nawala ang sumpang bumabalot sa Baryo Kalayo. Ang mga taong naging aswang ay bumalik na uli sa pagiging normal na tao. Ang takot na matagal nang bumalot sa lugar ay unti-unting napalitan ng pag-asa at bagong simula. Samantala, sina Tino at Lolo Pedro naman ay nanatiling nakatira sa bahay ni Arsenio habang ang mga mutyang ninakaw ni Macario ay nabawi nila. Maraming tao ang nagpasalamat sa kanila, lalo na sa batang si Tino, na hinangaan ng buong baryo dahil sa kanyang tapang. Sa kabila ng murang edad, napatunayan ni Tino na hindi nasusukat sa edad ang pagtulong sa nakararami. At sa maliit na baryo na yon ay muling nagsimula ang panibagong buhay ni Tino at Lolo Pedro, kasama ang bago nilang pamilya na si Arsenio.